Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. Pag-usapan natin mga kababayan itong inyong magaling na ex-former, ex na former pa, President Digong Duterte. Kasi po, mukhang rin daw po nabahag ang buntot. Kahapon po sa Quadcom, walang Digong Duterte na sumulpot. Nabahag ang buntot, baka wala naman siyang bayag. Kung yung noon sinasabi niya na si Trillanes ay iisa lang ang bayag, siya naman walang bayag. Di po ba mga kababayan? Kaya pagbigyan nyo na. Kasi sabi ng kanyang abogado, di umano ay may sakit daw po siya. Hindi daw po kaya. So, eto mga kababayan, nagkaaway-away pa ang mga chairman ng Quadcom. Kasi po, alam nyo naman, si Kong Paduano, sabi niya, walang pinadalang medical certificate ang kampo ni Digong. Pero sabi naman ng chairman na si, anong pangalan nun? Si Barbers, bigyan na lang natin siya ng kortesiya. Talaga? Nako naman mga kababayan, ang kapal naman ng mukha nun. Sorry naman pero wala ka pala Barbers Nawalan po ako ng respeto kay Barbers mga kababayan. Akala ko matapang, yung pala wala pala 'Di ba? Ala rin pala kayo, isa rin pala kayo no? Mga rin pala, takot ka pala Barbers Walang kortesiya maski na former president, wala na siyang immunity. Ngayon pinagsasabi mo diyan, 'di ba? Lala na. Kaya 'yon. Ito pa ngayon mga kababayan, sa the same hearing, may bagong tawag kay Digong. At ito rin po, isasama natin dito, itong si Bato. Makapal talaga ang muka ng inyong The Puncher, no? Si Mr. Authentic. At ganun din po, ano ang sinabi ni Senate President Chis Escudero tungkol sa panawagan ng Akbayan. Okay, so 3 article po tayo meron ngayon. At bago po tayo magpatuloy, tayo po ay magbibigay pugay at pasalamat sa lahat ng ating channel members, followers, subscribers, nagla-like at nagsishare ng ating mga videos, sa mga nagbi-video replay, sa mga nagsishare ng kanilang blessings, at ganun din po sa mga nakakasama natin sa ating premiere, sa ating live stream, at special shout out sa lahat ng ating mga OFWs, men and women in uniform, sa mga frontliners at mga guro. Maraming salamat po sa inyo at shout out sa inyong lahat na patuloy na sumusuporta sa ating mumunting channel. May God bless us all at patuloy natin pagdasal ang ating bansa. No, ito po mga kababayan, no? Unahin natin itong sinabi. May sinabi po ang mga makabayang black sa Kongreso. Kasi po sa hindi pagsipot ni Digong dahil daw siya po ay may sakit, matanda na, at late daw po yung notice na siya ay paetinin. Pero nakaka-attend naman siya ng mga events. Ngayon, bumira po ang makabayan, no? Nandiyan po si Brosas at si Castro. Sa headline ng Manila Bulletin, Digong also compared to Pusit. After skipping Quadcom hearing, naggagayahan ang mag-ama. Correct. Sabi ko nga sa inyo kung ano ang puno, siya ang bunga. Siyempre, pusit yung ama, ano yung isa? Di pusit. The apple doesn't fall far from the tree. Yan po yan. Nasa DNA nila no? Yung magtapang-tapangan, maghamon-hamon. Pero pag may pumalag, may kumasa, pusit. Tago-tago na sa lungga niya. Di ba? Ito po, si Franz Castro. Sabi nila, at such, the Makabayan Solon and House Deputy Majority Leader also compared
ex-President Duterte to a pusit or squid. Castro, in her manifestation during the Quadcom hearing, expressed her concern and dismay over Duterte's failure to surface and answer the lawmakers' question about his controversial anti-illegal drug campaign. Quote, "Parang naggagayahan lang ang mag-amang Duterte. Ang daming sinasabi kapag hindi under oath o wala sa tamang lugar. Pero pag pinatawag na sa formal na pagdinig, nag-uugaling pusit." Na pareho at ang dami ng rason para wag dumalo at sagutin ng maayos ang mga katanungan natin. Correct! Kaya I move na kapag hindi pa dumalo si dating Presidente Duterte sa susunod na hearing, ay i-cite na niya in contempt o anuman yang rules natin. Correct! Pero si Barber sabi niya, meron naman tayo sa rules natin na dalawang beses hindi aaten, saka natin sila iko-contempt. Okay. Sabi naman ni Castro, pag hindi pa dumalo sa susunod na hearing, pangalawa na yon, Barbers, follow the rules. Di ba? Ikaw, Barbers, naturingan kang chairman, pero pagdating kay Duterte, wala ka pala. Kanino ka titindig? Sa taong bayan o kay Duterte? Alam nyo na mga kababayan, kaya tatandaan natin ito kay Barbers. Pag yan may balak tumakbo na senador, presidente o vice-presidente, huwag nyong bigyan ng boto. Kumikiling po yan. Para po yung Leaning Tower of Pisa. Gumaganon po yan. May killing yan. Tingnan ninyo, bigyan daw ng kortesiya. Siguro lahat kayo napanood yun. Kaya nga galit na galit si Paduano eh. Di ba? We have rules, your honor. Di ba? Buti pa si Paduano, hinahanap niya lang naman yung medical certificate. Sabi ni pagbigyan na natin, hindi ka patas, Barbers, hindi ka patas. A squid is an animal that excretes ink as an defensive move. This allow it to escape predators. Nagtatapon ng It was Castro who likened Vice President Duterte. Yan. Yeah? Pare-pareho po silang mag-ama. Sabi ko naman sa inyo may DNA yung mga yan Mga wag-duwag. Matapang lang pag sila ang naghahamon daw. Pero pag kinasahan sila, wala na. Puchit-puchit. Ano pa ang sabi ni Castro? A big insult. Castro said ex-President absence Tuesday was a big insult to the families of the victims of the bloody drug war. Sa kanyang pagtanggi ay nagpapakita lamang ng kawalan ng respeto sa proseso ng investigasyon at sa pagharap sa katotohanan. Kung totoong walang tinatago si dating Pangulong Duterte, bakit hindi niya harapin ang mga taong nandito sa komite? Bakit kailangan pa niya magtago sa likod ng mga dahilan tulad ng health issues at short notice? Correct! Tama yan. See? Biruin nyo, andun nga si Leila de Lima Baka natakot siya. Naduwag kay Leila de Lima. Alam niya, may kasalanan siya. Alam niya, he planted evidence. Yun ang sabi niya, di ba, nung prosecutor siya. We planted evidence. I planted evidence. Kaya takot siyang harapin si de Lima. Di ba? Dahil tiyak doon, baka mura lang siya ng mura at iko-contempt siya ni Abante. Di ba, Digong? Ang kapal ng mukha mo. Sabi pa doon may mga engagement daw siya. Tapos sasabihin may sakit. Sasabihin short notice. Sasabihin may edad na. DFU din si Ace Barbers. Nakakawalan ka na ng respeto. Nawalan ako ng tiwala sa iyo, Barbers. Kasi pinoprotektahan mo ang kapwa mo Mindanawan. Walang ganon. Walang partisan politics. Pagdating sa ganyan, nahuli po si Barber. Dapat hindi na si Barber ang humawak ng komite na yan. Ibigay mo yan kay Abante o kay Paduano na talagang walang sinisino-sino. Di ba galit na galit nga si Abante. Ano ang sabi ni Abante, mga kababayan? Tignan natin dito. Quote card To the craven who continue to run and hide in order to obey the long reach of the law of those who cannot own up to their actions and face the committee, your time will come. To former President Rodrigo Duterte who has signified intention to appear before the Quad Committee will get well soon. Sana po makapunta kayo sa susunod na hearing. Sana samahan ka ng ibang invite
na nagtatago pa rin o patungkol yan kay Roque, 'di ba? Yan ang sabi ni Abante, no? Pero prior to that, kinwestiyon niya yung move ni Barbers dahil nga si Paduano nag-iinit, sinundan niya. Kaso itong si Barbers, pagbigyan na lang daw. Pagbigyan nyo na lang siya. Matanda na kasi siya. Pero nakakalabas pa. Pupunta pa sa mga endorsement. Diba? Tama, mali. Ito pa, Committee on Accountability on Public Officers and Investigation. Ito, Blue Ribbon. Iniimbitahan siya sa Senado. Tingnan natin kung dadating siya, mga kababayan. Ito tingnan nyo naman, sabi ni Bato, quote card ulit sa Global Daily Mirror. The former president told me that he's going to attend the Senate hearing regardless who is presiding. Ruele, matapang sa Senate pero duwag sa Quadcom. Kasi alam niya may mga kakampi siya dun eh. Pro-protektahan siya dun, mga kababayan eh. O diba, ibig sabihin, pupunta lang siya pag alam niya marami siyang kakampi. Duwag, duwag, duwag. Puchit, puchit, puchit. Ayun pala yun, mga kababayan. Kaya ang kapal ng mukha ni Duterte, ay nako, ewan ko. Diba? Ang kapal ng mukha. Ang tapang-tapang magsabi, imbitahin nyo na lang ako naman ang punot dulo niyan. Ang dami nyo pang tinatawag na pangalan, ako na lang. Pupunta ako at sasabihin ko lahat ang gusto nyong marinig. Tapos nung binigyan ng imbitasyon, pusit, pusit, pusit. Pusit, pusit, pusit. Di ba? Tapang, Ay, nako, ewan ko. Now, punta naman tayo dito. Yung nagsabi nga atin daw, yung pinagsabihan siya. Si Mr. Puncher Authentic, si Bato. Ang kapal ng muka, mga kababayan. Kasi may mga nananawagan po na mag-inhibit siya. Mag-indefinite leave kayo ni Bongo at ikaw. Pero anong sabi ni Bato? Dahil makapal ang kanyang muka, ang kapal ng muka mo, Senator Bato. Bato de la Rosa rejects call to go on indefinite leave. Kasi po sa susunod na Lunes, iimbestigahan na po ng Blue Ribbon Committee, hindi committee ni Bato kasi bias siya. No? Saka hindi siya marunong maghawak ng hearing. No? Para po siyang bata-batuta dun sa salingkit. Naturingang chairman, parang salingkit lang, mga kababayan. So eto po, sabi Bato, ni-rejects niya yung indefinite leave. He rejects it. Ayaw niya. Kasi may fear of missing out siya. Paano yan pag pinatawag ka? Ikaw ang sasagot doon. Tapos may mga resource person of witnesses, questionin mo sila? Ikaw nga ang nababanggit na sangkot. 'Di ba? It's intimidation. Tulad ng ginawa mo nung kay Alice Go. 'Di ba? Nung binanggit na merong PMP chip, nakasabwat bigla kang nagtatakbo, nag-uupo ka doon, you are intimidating the resource person and witnesses. 'Di ba? Nakakahiya ka ni-reject niya po. Sino pong nagre-request? Yung Akbayan Representative Percy Serdenya. Ito yung bago have called on him and Senator Bongo to go indefinite leave from the Senate while the chambers is investigating the drug war. Ang sabi ni Bato, no, I refuse. I have to confront the law. Mga kababayan, tanga na lang talaga ang Blue Ribbon Committee at itong Senado. Kung papayagan pa siya, isa sa doon nandoon. Hindi maganda yan, mga kababayan. They have to inhibit themselves. Hindi pwede. Iko-confront mo, ikaw nga ang sangkot, kayong dalawa ni Bongo. Grabe naman to. That is intimidation ang lalabas dyan. No? Dapat sila rin ang imbestigahan Di ba? Napakagago naman ito. Grabe ito Antibay naman itong si Bato. Talagang ang kapal ng mukha. No. I will not. Sabi niya, I refuse. I have to confront the liars because the public deserves to know the truth. Sinong liar? Sila under oath Ikaw, under oath ka ba? Paano mo nasabing liar sila? Kung nag-lie sila, they will be cited for contempt. Naka-under oath sila. Ikaw nga, hindi ka naka-under oath, pero ang kapal ng mukha mong magsabing liar sila. Eto pa, mga kababayan, ito namang Senate President, kinatigan naman. Yung sabi ni Bato na, no, I refuse. Sabi sa politiko, Chis Escudero rejects Akbayan call for Bato de la Rosa Bongo to inhibit from Senate drug probe. Ayaw ni Chis Escudero. Di ba? Ano sabi niya?
Hindi ito investigasyon kaugnay sa paggawa ng isang krimen. Wala pa tayo doon. Ako, kahit nasaan pa magsimula ka, dapat wala sila dyan. For decency sake. Wala eh. 'Di ba? Kaya itong Senado natin, Sarsuela, ito'y investigasyon pa lang ng Kongreso at ng Senado kung saan wala pang kasong inihain o sinasampa. Pero anong klaseng hearing ang gagawin ninyo? Kung yung mismong nabanggit na akusado, yung binanggit na pangalan, ay siya ang mag-iimbestiga doon sa mga yon. O di ba? Walang fairness diyan. O, wala. Sarsuela to. Mga kababayan, sa totoo lang. No? Katawa-tawa itong mga to. O kayo po, ano pong inyong masasabi diyan kay Digong? No? Tinawag po siyang pusit. Totoo naman. Baka nga rin wala na siyang bayag. No? Kasi wala na eh. Naduwag eh. No? Yung pinagyayabang niya noon dati kay former Senator Trillanes, na isa lang daw po ang bayag base sa medical report daw ni Trillanes nung na siya ay nasa-serbisyo pa sa Philippine Navy, no? Ibinulgar niya. Dapat kasuhan ni Trillanes yun eh. Bawal yun eh. Kung totoo man yun. O dapat nagpakitaan na lang kayo ng bayag. Isa kang pusit, Duterte, dami mong alibay, di ba? Kung gusto, may paraan. Kung ayaw, dami ng dahilan. O yun po yun, mga kababayan. At itong si Bato, makapal lang ang muka. Sabi niya, no, I refuse. I have to confront the liars. Ganun. Para daw malaman ng taong bayan ang katotohanan. Alam na po namin eh. Oo, alam na namin ang katotohanan. Oo. Na meron din pala kayong kakampi doon sa Quadcom. Di ba, barbers? Courtesy na lang kasi former president, utot mo. Oo. Nakaano ka na, may marka ka na, barbers. Oo. Tapos si Escudero, hindi pa naman daw po isang kaso ito. No, dinidinig lang. Oo, kaya pwede pa. O di kayo na lang. Mukha naman kayong mga clowns diyan eh, no? Nasa ano kayo eh? Nasa yung circus. Oo. You elect a clowns, now you have a circus. Okay? Kayo po, ano po yung masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you in the next videos. Bye-bye. God bless.